Sinong mag-aakala na ang 12 taong gulang na palaboy noon, isa na ngayong college graduate mula sa isang bigating universidad? Marami ang naantig sa social media post na ibinahagi ng 25-year-old college graduate na si Eugene de la Cruz. Sa kanyang viral post, ibinahagi ni Eugene ang masalimuot na nakaraang naranasan niya bago marating ang matamis na tagumpay. Sa murang edad, naging pulube si Eugene. Walang mapuntahan, walang pamilyang kaagapay, kalsada lang ang naging tahanan niya. Paliwanag niya, nagsimula ang lahat noong 5 taong gulang pa lang siya at naghiwalay ang kanyang mga magulang. Mula noon, nanirahan siya sa Tondo, Manila sa pangangalaga ng kanyang ama. Naging 12 years old ako. That's when I came out to my grandmother on my father's side and sa papa ko. And unfortunately, the award that I got when I was graduating was not enough to compensate for the amount of anger or disgust that they felt nung nag-come out ako na bading ako. Tinapon nila yung mga gamit ko outside of our home and I tried to pick it up. Dito na nagsimula ang matinding pagsubok sa buhay ni Eugene. Para makaraos sa pang-araw-araw, gumawa siya ng iba't ibang paraan para matustusan ang sarili sa murang edad. On bad days, kailangan talaga manlimos, doon natutulog sa kalye. Kapag umuulan, minsan sa mga empty jeepneys or sa closed na supermarkets or malls. And if okay naman yung panahon, sa mga masisikip na eskinita, mga ganun. Kapag nanlilimos naman, bumibili ako ng kanin, pinapasabawan ko na lang sa mga parisan para yun yung pagkain sa ulam ko. Pag piso lang talaga yung nakukuha ko, bumibili ako ng pandesal, hinahati ko muna siya 2 to 3, tapos kakainin ko muna siya pa isa-isa until hindi pa ako nakakahingi ng panibagong limos. Hanggang sa isang araw, may nakakita sa kanyang kamag-anak na naging daan para makabalik siya sa kanyang ama. It was the sister of my grandmother sa father's side ko. Pinagalitan niya yung tatay ko. Pilitan siya. Kinuha niya ako para maging yaya ng stepmother ko sa anak nila. Nung nag-enrollment for the following school year, I enrolled myself in a nearby public high school and my father made me choose na parang, oh, mag-aaral ka, hindi naman tayo mapapakain yan, hindi kita susuportahan, hindi kita susustentahan. Makalipas ang 6 na buwan, muling iniwan si Eugene ang kanyang ama dahil sa desisyon niyang ituloy ang kanyang pag-aaral. Para masustentuhan ang sarili, naging working student siya bilang math tutor at choreographer. Bukod dito, may mga taong nagmagandang loob ding tumulong sa kanya. Noong makapagtapos na si Eugene ng high school, nakatanggap naman siya ng scholarship mula sa Ateneo de Manila University. At ngayon, graduate na siya sa kursong Economics with Honorable Mention. Tagal ko na po nakita yung importansya ng pag-aaral sapagkat alam ko po na yun lang yung tanging susi namin to get a good job, a decent job at least. Long-term goal, I want to have a place that I could call a home simply because it may sound materialistic pero gift ko lang siya for my 12-year-old self na sana hindi na ako dumating sa point na kailangan kong matulog sa kalyeng muli. Bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, nais din ni Eugene na mag-iwan ng mensahe tungkol sa diskriminasyong kinahaharap ng marami sa kasalukuyan. Tulad sa nangyari sa akin, which is just one of the million lived experiences of our fellow LGBTQIA+ community. Sana magsilbi to as a reminder na for us to be kinder, open our arms for our fellow LGBTQIA+ community members.